Mga negosyanteng Muslim sa Quiapo, binigyan ng ilang impormasyon ng Bureau of Internal Revenue ukol sa kahalagahan ng pagbabayad ng tamang buwis. Si George Bandola sa detalye. Lingid sa alam ng marami, magaling at masunurin sa pagbabayad ng buwis sa mga negosyanteng Muslim sa Quiapo. Mangilan-ngilang ambulant vendor na lang ayon sa Bureau of Internal Revenue ang walang lehitimong resibo. Mali ang connotation ng iba, pero kalimitan ng Muslims doing trading in Quiapo area, they are registered taxpayers. And so nakita namin, so sabi ko, we should give them, we should appreciate these Muslim traders because they are really registered and paying the taxes. So that's why sa start pa lang, binigyan ko ng pahalaga. Kaya nagkaroon kami ng interfaith prayer. Wala naman ditong tiyangge-tiyangge halos, mostly may pwesto. Siguro yung iba, not only Muslims, iba naman yung Tagalog o Kristiyano. Pag dun sa mga areas na hindi, yung mga ambulant vendors, hindi nag-i-issue ng resibo, halos yan. Kaya sa mismong tax kick-off ng BIR, ipinakita ang ilang kultura ng Muslim bilang pagpapahalaga sa kanilang kontribusyon sa pondo ng bayan. Yes. Kaya nga naisip ko interfaith because ang area ko, mostly maraming Muslim traders and they are paying good sa taxes. So that's why kailangan mag-participate sila sa program nang hindi sila nabibigyan ng attention kasi malaking part ang naibabayad din nila. Bukod dito, malaking contribution din sa target ng BIR Manila ang withholding tax ng mga government agencies. Yung voluntary compliance from yung fishing industry tumaas by 32%, I think. Tapos yung actual collection, 18 million. From June kami nag-mapping. Yung sunod na quarter, third quarter, September, nag-increase kayo by 18 million. So are you planning to continue? Yes, oo. Tutuloy-tuloy na. Kasi marami rin hindi nag-register pa eh. Maliban sa sektor na ito, mga professionals, dormitoryo at mga universidad sa U-Belt area ang inaasahang tutugon sa bayarin sa buwis ngayong taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.